Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. Okay, so maraming salamat. Tapos na. Okay, okay. So as we begin our session for today, no? Babasahin ko lang po muna yung ating gospel for the first Sunday of Lent. Okay? So siguro nakapagsimba na naman kanina at may mga abo-abo pa kayo, no? Okay? So sige, basahin po natin at ilagay po natin yung ating mga sarili para sa pagtanggap ng salita ng Diyos na ating mapapakinggan ngayon. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. So magsipo muna saglit. Mga kapatid, alam po natin na nagsimula na tayong maglakbay sa panahon ng Kwaresma. Tama? Okay, so tayo po ay naglakbay simula noong nakaraang Miyerkules na ng Abo. Okay, so at alam natin na mahalagang hindi lamang po isang ritual ang ating ginawa, kundi ito'y kakasama sa ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga ho, mga kapatid, unang-una ako'y nagpapasalamat sa paanyaya, no, na magkaroon ng pagkakataon na mangusap po sa inyo patungkol sa kung paano tayo maghanda. Kaya, noong mga panahon na ako'y sinabihan na magbigay ka ng ganito, Father, sa komunidad, siyempre nag-iisip ko, ano ba ang pwede kong ibigay? Ano ba ang pwede kong kayang ibigay para sa mga kapatid na para pagnilayan po nila at pagnilayan po natin ng sabay-sabay. Kaya nga ho, since nandito naman po tayo, kakaumpisa lang ng ating paglalakbay, hello, ano na to? Akan, ang lakbay ko. Okay? So we are in a journey na towards Easter. So alam natin na for 40 days of Lent, alam natin na 40 araw tayong maglalakbay. Alam nyo ba yon? It's a 40 days, kaya nga ho, Quaresma. 40, no? Quadragesima.
Okay? Kung tatawagin ho natin. So, ang pinakabuod ay ang lakbay ko. Saan ba ako maglalakbay? Pag naglalakbay ka, saan ka tutungo? Di ba dapat may patutunguhan ka kapag ikay naglakbay? Di ba? Ang paglalakbay ng ating buhay, saan tayo pupunta? Ha? You anticipate where? Hello. Sabay-sabay. Naglalakbay tayo sa papunta sa langit. Okay? O, pero bang gusto pumunta sa impyerno? Sabihin nga sa akin, no? Lahat tayo ay pupunta sa langit. So, ang paglalakbay natin ay tungo sa langit. Subalit, kailangan nating balikan, no? At bumalik sa Diyos para tayo ay makapaglakbay ng matulin sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. So, ang lakbay ko tungo sa Kwaresma. We know this very well, mga kapatid, kasi every year, every now and then, kapag sumasapit ng Kwaresma, laging binabalik po sa inyo, no? Ang mga ganitong bagay na ito. So what is Lent? It is a penitential season, panahon ng pagsisisi, panahon ng pagbabalik loob. Kaya may mga penitential rites tayong ginagawa. Nung nakarang Ash Wednesday, there was a blessing of the ashes to remind us, mga kapatid, that we are all coming from dust, and to dust we shall return. Okay? Mawawala man, mabubura man yung mga abo sa ating mga noo, nawa sana ito'y mapapalitan ng kabanalan. Okay? So Lent is a penitential season, a 40-day period of preparation for the commemoration of the Paschal Mystery. Ano yun? The suffering, passion, death, and resurrection of Jesus, which is the very summit of our Christian faith. Kasi yung cycle ng ating pananampalatayang Kristiyano, umi-evolve lang dito. No, nagkakatapos lang nating magdiwang ng Kapaskuhan. Ngayon, papasok na tayo na naman sa Lent. So that liturgical year na sa ating simbahan ay tinutulungan tayo para sa ating paglalakbay tungo tayo sa langit. So, this period represents the 40 days of Jesus spent in the desert. Remember, the gospel today, Jesus was tempted by the devil for 40 days and 40 nights. Saan ba siya pumunta? Sa disyerto, sa ilang. Ang nangyari, si Jesus ay gutom na gutom. Nag-aayuno. So ano ang mga ginagawa ng diablo sa kanya? Lahat ng kayang pwedeng ipagtukso kay Jesus, ibinigay na. Pero nag-give up ba si Jesus? Nag-give in ba siya doon sa temptation ng diablo? Hindi. Okay? So, ito'y paalaala sa atin because ano ba ang nabumubuhay sa atin? Bumubuhay sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen? Okay, so, by the solemn 40 days of Lent, the church unites herself each year to the mystery of Jesus in the desert. So tayo din, para rin tayong naglalakbay sa disyerto. Okay? That's why, sabi ko nga po kanina sa homilia, Lent is always a springtime of the soul. It's the season of grace. Because we are traversing into a desert na alam natin kapag disyerto, alam natin para walang buhay, walang living things, and so on. So parang ganun din po no, sa buhay natin na minsan, nasa buhay natin habang tayo naglalakbay, makakaranas tayo ng pagkaiga ng ating pananampalataya. No? But we have to go back to our faith. We have to go back na maraming mga tukso sa buhay natin pero kailangan nating kumapit sa salita ng Diyos. Amen? Now, meron pong 3 hours of Lent. Kanina, 4 Ps. No? Pantawid Pamilyang Pilipino programa. No? Ngayon, 3 hours. Okay? So ano yung 3 hours of Lent? Baon ko puputot sa inyo habang kayo nag-aanda. Okay? Now, reflection. Siyempre, importante yan. Magnilay tayo. So anong pagninilayan? Salita ng Diyos. At pagnilayan natin, iakma natin na natanggap natin yung salita ng Diyos sa buhay natin ngayon. So ano yung pangalawang R?
Repentance. Okay? So pagbabalik loob. No? Pagsisihan mo yung mga nagawa mong mga pagkakamali. Sorry. Okay? Pangatlo, reconciliation. After na makita mo na kayo nagkamali, kayo nagkasala, you go for reconciliation. Ask for forgiveness. Okay? So one by one, iisahin po natin ito. So, alalahanin ang 3 R's. Una, reflection is the act of slowing down. Alam nyo, sa buhay natin, masyadong mabilis ang pacing natin, right? Masyadong mabilis ang panahon. Mabilis yung ating takbo ng buhay. Ito yung pagkakataon na we have to slow down. Tumahimik. Magnilay. Okay? And down to perform spiritual audit and examination of conscience. Kung sakasakali, pwede niyong ilista ano yung mga nagawa niyong mga pagkakasala. That is tinatawag na spiritual auditing. Di ba? Kung sa commerce, may mga audit, no? Sa finances, sa buhay din po natin, let's do our spiritual auditing. Nalugi ba ako? Ha? May nadagdag ba sa buhay ko? Ayan. Okay? So that is a way of how we do reflection. So to evaluate how well our daily actions, habits, and priorities align with your faith. Yung buhay mo ba akma, yung buhay mo sa pananampalatayang Kristiyano, akma ba sa buhay mo ngayon? Nabubuhay ka ba sa tama? Nabubuhay ka ba sa kabanalan? Hala. Okay? We always say, praise the Lord, hallelujah. Okay? But let us see to it that our praising of God reflects sa buhay natin araw-araw. Okay? So, tandaan, reflection. It often involves seeking silence such as turning off electronic sala. Okay? Kaya ba natin na walang mga electronics, gadgets to do the reflection? Kaya, syempre. Baka dito lang yan kaya. Pag uwi, no? Ilang oras tayo nasa sa mobile phone and everything. So, take your time, no? Kung agad maaari, i-turn off yung cellphones, then stop. Think about, reflect, read the Bible and everything. And do the reflection, do the spiritual auditing, do the examine of your conscience. Okay? Reflection. Pangalawang, R. Repentance. Ano yon? From the Greek word metanoia, means a change of heart. Siyempre, when you do the process of reflection, makita mo na yung mga kasalanan mo. Tama? Ito yung mga bagay na dapat kong baguhin. Sorry. Mga bagay na dapat kong baguhin. Ito yung mga bagay na hindi ko na gagawin. Okay? So, metanoia, a change of heart. And the best way for us to go for reconciliation is to enter into the sacrament of confession. Mahalaga ito para sa atin. So a change of heart needs, effort. Kailangan ng effort sa sarili mo. Kailangan mo ng disiplina at kailangan mo ng grasya sa Diyos. Complete change in direction. So ito yung mahalaga na makita natin sa ating paglalakbay. So, to acknowledge sins and failures without failing into despair, but rather to recognize the need for a Savior. Alam mong mahina ka, alam mong may kakulangan ka, alam mo may mga pagkakasala ka. What do we need? We need the presence of Christ. We need the presence of God. We need the grace of God. And as long as hindi mo ma-recognize at ma-affirm mo sa sarili mo na ikaw ay nagkasala, how can we be able to enter into true repentance? Because it's just a matter of recognizing yourself that you are a sinner, that you have shortcomings in life. Ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkasala, ikaw ay nakasakit, ikaw ay nasaktan. You just have to affirm to yourself. And affirming to that, kailangan mo ng
Diyos. At ang Diyos, hindi ka huhusgahan. Amen. Yung mga katabi mo, huhusgahan ka. Ha? Pero ang Diyos, kahit man gaano kaliit, kalaki ang inyong pagkakasala, He will not judge you. Rather, He will embrace you all the more. Amen. Mahigpit pa sa yakap ng inyong mga asawa. Okay? Amen? So, dapat ganon, no? Repentance. Though, it is characterized by sincere regret of harming others, a firm to resolve to amend one's conduct. Yung merong gusto na talagang magbago. Hindi lang hanggang salita, ha? Hindi lang hanggang ano lang, post lang sa Facebook, ha? Lent. Wala din. Puro lang ganoon. So, dapat naipakita natin. Okay? Pangatlong R, reconciliation. So, reconciliation is the act of making amends, restoring broken relationships. Kung may mga relasyon mang naputol, you amend, no? Mend the broken relationships. Makipag-ayos. Huwag nang hayaang abutin pa ng ilang taon. Ha? So, bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magalit. Kasi habang tumatagal, yung sakit na meron ka, sasakit talaga ang puso mo. Okay? Baka magkakasakit ka pa. No, ma-stroke pa. Tapos masisisi pa yung nagkasakit na sinaktan ka. Okay? So, don't wait for the time na hindi mo na kayang humingi ng kapatawaran. Okay? Take your time. So, mend the broken relationships with both God and other people. No? And then, to experience the healing and mercy of God's forgiveness and to return home to the state of grace. Okay? Kailangan natin bumalik sa estado ng grasya ng Diyos. Huwag na tayong magpakatigas sa ating mga puso. Huwag na nating hayaang balutin tayo ng galit. Balutin tayo ng, anong tawag nun? Pagkamuhi sa kapwa. Hindi ka ba't masaya, masarap sa pakiramdam na wala kang iniindang sakit sa puso at maayos ang inyong relasyon sa isa't isa? Hindi ba't ang sarap matulog? Not? Amen? Hindi ba't ang sarap pagkagising mo sa umaga? Ay, salamat sa Diyos. Wala akong sakit sa puso. Di ba? So this is the time, mga kapatid, na in order for us to have this such kind of experience, return home. Sabi ng Panginoon, bumalik ka sa akin. And then many Christians practice this formally to the sacrament of reconciliation and informally by forgiving those who have wronged them. So again, no, sabi ko nga, kung merong mga pagkakataon, mga kapatid, na bukas ang ilaw sa bahay kumpisala, it's an invitation to you. Please come home, sabi ng Panginoon. Bumalik ka sa akin. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Dahil nung ginawa mo yung pagkakasala na yun, hindi ka nahiya. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ka huhusgahan ng Diyos. Mas lalo ka pang bibigyan ng kaliwanagan sa buhay mo. Okay? Amen? Okay. So, wag nang ipagpaliban, ha? Wag nang hintayin na darating ang Holy Week, saka pa kayo mangungumpisal. Mahabang pagkakataon, apat na linggo, no? First, third, second, third, fourth. So, may mga pagkakataon, mangumpisal. Alam ko namang ayaw nyo mangumpisal sa akin, di ba? So, may mga pari doon na English, no? Para hindi kayo maintindihan. Diba? Kahit sabihin nyo dyan yung mga kasalanan mo, okay lang kasi hindi kayo naintindihan nila.
Okay? So, pag si Father, patay na tayo dyan. Alam na. Okay? But anyhow, so bitaw. No? O nga kapatid, no? Let's make sure, let's take time to do the confession. And that is very important. And that is a requirement for all of us. Okay? Sorry, I'm conscious with the time, ha? So, ano yon? Reflection, repentance, and reconciliation. Now, meron din pong tatlo gabay sa ating paglalakbay. Sinabi ko na ito nung Ash Wednesday. Una, ano yon? Okay? Panalangin, di ba? Ito yung the triple pillars, or the three pillars of our preparation, of our pilgrimage, of the journey of our Lent. Panalangin, maglaan ng tahimik na sandali bawat araw upang makinig sa Diyos. Di ba? Sabi ko nga, turn off your cell phones. Turn off social medias. Kahit even you are in a working state, please take time to pause. Manalangin. Kung nananalangin ang ating mga kapatid na mga Muslim dahil Ramadan, nakikisa tayo sa kanila. Manalangin din po tayo. Ito yung mahalaga. Okay? Una, panalangin, maglaan ng tahimik na sandali bawat araw upang makinig sa Diyos. Pangalawa, pag-aayuno, hindi lamang bawas kain. Okay, may pagkain na nga doon, no? Okay? Hindi lang bawas kain, hindi rin bawas timbang. No? Kundi, bawas kasalanan, bawas galit, bawas yabang, bawas chismis, nakakamatay yan. Ang bawas bisyo. Okay? So yan ang tamang pag-aayuno, bawas-bawasan. Kung maaari, hanggat iwasan ang mga bagay na iyon. Amen? Sige ha. Baka mamaya chismis na agad. Ha? Pangatlo, paglilimos, maging daan ng awan ng Diyos sa pamamagitan ng tahimik, ngunit tapat na kabutihan. Di ba naman kailangan ipangalandakan na ikaw ay nag-donate ng ganito. Ikaw ay gumawa ng kabutihan. Sabi nga, kapag gumagawa ka ng mga bagay, huwag mo nang ipagpaalam pa. Ang Ama na nakikita ka na gumagawa sa iyo, gumagawa ka ng kabutihan, ay gagantimpalaan ka. Huwag kang maghanap ng CCTV para makitang ikaw ay gumagawa, no? Ng kabutihan. Because God is recording the deeds you are doing for good. Okay? So kahit hindi nakikita ng kapwa mo, kahit hindi nakikita ng mga bosses nyo, and so whatever, please, no? Magiging daan tayo ng kabutihan at grasya ng Diyos. Okay? Clear? Malinaw yun sa atin? Anong una? Panalangin? Hindi sabay-sabay. Ano ba yan? Panalangin, ayuno, at paglilimos. So, tandaan natin yan, ha? Laging every year na lang yan. Tapos ulit-ulitin ang ating mga kasalanan. Ha? Okay. Sabi nga, without prayer, fasting is just a diet. Tama? O pagkaibahin po ninyo ang dieting sa fasting, ha? Pag fasting, merong kakibat na pananalangin. Okay? Nagda-diet ka dahil gusto mo pumayat. Okay? Para maging maganda yung katawan. Nagpa-fasting ka para gawin mong hulma ang iyong espiritu na kaaya-aya sa Diyos. Amen? So fasting is just a diet without prayer. Without almsgiving, prayer can be selfish. Okay? Alam nyo ba, ang bunga ng panalangin ay kawang gawa.
we cannot say that my prayer is deep, true, and genuine without moving your hands, without action. So ang bunga ng pananalangin ay kawang-kawa. Okay? And then, together they provide a complete spiritual renewal. So yun naman ang hinihingi natin, ano? Ang Kwaresma hindi isang parusa, kundi isang regalo ng pagkakataon. It's not a kind of punishment na kailangan mo talagang magtimpi, na hindi kumain ng ilang oras, tubig laang. But it is for our own good. Okay? It is for our own spiritual nourishment. Sana huwag nating tignan ang ganung bagay na pinaparusahan natin mga sarili. Hindi. It is an opportunity for us to go and enter into a deeper relationship with God. So ito ang panahon para linisin ang ating spiritual na salamin upang muli nating makita ng malinaw ang mukha ng Diyos sa ating buhay. Diba? Sabi ko nga doon sa homilia, ito na yung pagkakataon na tumingin kayo sa mga salamin ninyo. Kausapin ninyo inyong sarili. Kumusta na? Saan ka na? Okay? Ano nangyari sa iyo? Okay? Harapin ang iyong sarili sa salamin at makita mo kung ano ang dapat at kaya mong gawin para may pagbabago sa sarili mo. Okay? And finally, no? 30 minutes lang ako. Okay. So, meron akong mga gabay sa pagninilay. At bawat tanong, manahimik tayo saglit. Okay. Una, kailan ka huling naupo ng tahimik kasama ang Panginoon? Pangalawa, ano ang nakatagong kasalanan na pumipigil sa iyong paglago? Pangatlo, handa ka bang iwanan ang iyong lumang gawi para sa isang bagong buhay? At panghuli, ang iyo bang sakripisyo ngayong taon ay ginagawa mo ng may pagmamahal o dahil lamang sa obligasyon? Mga kapatid, wala po akong ibang tanging nais sa panahon ng ating paglalakbay ngayon. Ako'y nagnanais at nangangarap na isang masagana, makahulugan na paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Ang nais ng bawat isa na magiging mabunga, makahulugan ang ating paglalakbay. Maraming salamat. Amen. Yun lang po. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong paanyaya at harinawa na kahit sa kaunting panahon, no, na nagkatipon tayo ngayon, mayroon tayong napulot na babaunin po natin sa ating paglalakbay.
So maraming salamat po sa ating lahat. So magsitayo po ang lahat. Panginoon, kami po ay humihingi na yung pagbabasbas sa aking mga kapatid na ito. Naway pagpalain mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang buhay. Naway sa kanilang paglalakbay nitong panahon ng Kwaresma upang paghandaan ang pagsariwa ng iyong muling pagkabuhay. Naway maging bukas ang aming puso't isipan upang tumugon sa iyong panawagan na magbago, magsimula at yakapin ang iyong panyaya na tungo sa kabanalan. Hinihingi po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ayan, palakpakan natin si Father Anthony sa kanyang, again, pag-share ng panimula. And this is your first talk tungkol sa Kwaresma, no? Sa El Shaddai.